Ito mga katribya po, yung mga bulaklak po natin sa ating isang area. Ayan, bumuka na. Meron tayong tanggalin din po ng ating sangang tuyo. Saka ng ating baging. Farmers. Ito yung isa po natin na inaalagaan. Ayan, at ang ganda po ng bulaklak. Yun ang naaasikaso ng ating kasama na tanggal ng sangang tuyo. Kali itong ating baging. Ayan. Ito mga katribya po, yung mga bulaklak po natin sa ating isang area. Ayan, bumuka na. Meron tayong tanggalin din po ng ating sangang tuyo. Saka ng ating baging. Farmers. Ito yung isa po natin na inaalagaan. Ayan, at ang ganda po ng bulaklak. Yun ang naaasikaso ng ating kasama na tanggal ng sangang tuyo. Saka itong ating baging. Ayan. Good news mga ka-farmers. Tuminag na naman po ang kalamansi. Tumaas na naman siya. Kaya naman po yung marami na naman po mga katribya na siguradong mawawalan. Kaya masasabi po natin sa ating mga ka-farmers magbantay. Sa bagay, ang binabantayan naman po mga ka-farmers po noong kawatan ay yung may-ari. Kaya yun, tayo mga farmers, basta tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga, manakawang ka man, talagang gano'n. Hindi po para sa atin lahat yan. May bahagi rin po ang mga insekto, may bahagi ang magnanakaw. Ay, pagka naman nahuli sila, sa barangay sila magpaliwanag. Sa pulis sila, presinto. Importante, mga katribya, ay continuous yung ating pag-aalaga. Sabotahe man po ng ating mga kaaway, yung mga halangang bituka, yung mga walang konsensya, meron naman pong nasa taas. Sa taas po sila mananagot. Kaya tayo ay tuloy-tuloy lang sa ating pag-aalaga. Hindi na maasikaso yung pag-aalis ng baging, ng sangang tuyo ng ating kasama. Ayan. Ayan naman po yung ating baging. Ito ang ating gawain mga ka-farmers. Pagka tayo nababakante, nag-aalis tayo ng ating sangang tuyo.
para sa ating kalamansi. Yan. Kailangan kasi natin ay agapan to para hindi salakayin po na marami pong mga pungus. Tagulang kasi lumalabas po ang mga yan. Nag-i-spray yung kabila. Yan, may libreng kahoy na. Ating isang tuyo. Marami rin bulaklak dito na sumulpot. Bombahin na ang ating kalamansi. Happy farming, good news sa lahat ng ating mga katribya. Wakalain uli na aangat ang presyo ng ating kalamansi. Ayan, ang daming bulaklak. Kabukahan. Ito mga katribya ang maselan. Yung kabukahan po ng bulaklak, dapat maagap tayo rito sa ating pag-spray. Pag diyan ka po ang na-miss, di ka nakapag-spray o napat lang ang ka na matagal, ito na po yung iniintlogan po ng mga paru-paro ng mga insekto. Kaya naman, ayan, dito tayo dapat na maging maagap mga katribya. Yan ang maipapayo natin sa mga nagsisipag-alaga ng bunga. Yan po ang kasalanan. Kaya hindi po kailangan po dyan matagal ang patlang. Kaya pag ginagawa natin twice, yung ikatlong araw, uulitin natin yung pong ating pag-spray. Kasi batay po doon sa mga gumagawa po ng mga gamot, ang bisa po ng matatapang, maabot po ng 42 hours yung bisa, yung talab. After po nun, wala na ang talab, balik na uli siya sa zero. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya akala natin okay pa yung gamot, hindi natin alam, pinuputakti na siya. Lalo na pag gumagamit kayo ng mabaho. Yung mabaho, akala nung iba, nandun pa yung amoy, effective pa. Hindi niya alam, sinasalanta na siya ng insekto.
Ganyan. Tanggal-tanggal tayo ng ating sangang tuyo. I-prepare na po sa pagpapatubig yung kabila. Tayo rin malapit-lapit na rin tayo magpatubig. Pero makulimlim po ang panahon. Ayon sa Pag-asa, kakaroon po ng mga share line. Kaya kung gusto mo ng line, share mo. Kaya magandang balita sa lahat ng ating mga ka-farmers. Ako ay lalo pong sisipagin ng mga magkakalamansi niyan. Ito po yung pinakamatanda nating puno na nabuhay. Siguro nasa kawan na ito. Sa 25 years itong puno na ito. Kaya dinadapuan na po siya ng noong nabili namin ito ni tatay. Tanim na ito. Tanim na yan. Ganyan katagal ang buhay ng kalamansi. Kailangan mo lang alisin itong dapo na yan. Yan ang salot din. Malakas kumain ng sustansya. Para siyang parasite. Parasite sa kalamansi. Alisin natin itong parasite. Yan. Sunod ito pa uli tutubo. Batang mahirap tanggalin. Buhay na naman siya. Supang uli siya na supang. Yung ating matandang puno mga katribya, ayan, napapakinabangan pa. Ayan, after po nito may alaga po uli. Ang mga bulaklak na yan, next batch dapat ay sprayin. Pag hindi natin sprayan, titirahin niya ng mga insekto. Alam niyo mga trivia, ang number 1 lang po na ating problema rito. Hindi naman po yung insekto. Minimal na po yan, yung mga insekto namin kalaban. Pero ang matindi namin kalaban dyan, yung insekto na maitim ang ulo. So, yung mga kawatan. Yung mga katribya, pag sumala kayo, ay lahat po ng berde, kuha. Ang iiwanan sa iyo, yung dilaw. Ganyan. Kaya, yung pinagpaguran mo, sila ang
makikinabang. Yan po yung ating talagang number 1 na problema. Pero yung pagpapabunga sa kalamansi, wala po sa ating problema yan. Alam natin po yung paraan, yung technique, paano apulahin yung mga putakte, mga insekto, paano makapagpatuloy, paano magpabulaklak, paano magpabunga ng marami. Yan, pag-aabono, lahat yan. Alam natin po yung mga pamamaraan na yan. Ang hindi lang po natin na sakop pa, ang mahuli-huli, yung mga tulunggis. Yan po ang number 1 na ating problema. Hindi lang po dito, maging man po sa iba-ibang lugar. Yung ating po mga subscriber, mga nagchat-chat sa atin, yan din po ang kanila pong number 1. Minsan niya, kalamansian. Pagka nahuli mo, sasabihin, kumukuha lang eka ng pangsawsawa. Ay mantakin mo, ang pangsawsawan niya, 5 kilo. Sa mahal ng kalamansi, kukuha ka 5 kilo, sawsawan lang. Kaiba yun, mga ka-farmers. Ay pa palang gamot si Bernabe. Hindi na uubos yung timplada niya. Napakamahal po mga ka-farmers po noong maintenance sa gamot. Pagka po hindi po natin na maaalagaan, mai-spray, halos wala po siyang matitira. Paano mga katribya? Yan po, monitor lang po tayo sa ating pong kalamansi. Para po doon sa presyo. Ang kuhanan po ngayon ay 1,800. Sa madalit salita, siguro baka bukas yan ay 2,000 na. Kung tutuloy-tuloy po ang pagtaas, marami pong mga nangangailangan po ng kalamansi. Sige mga farmers, at ngayon po, bantay-bantay lang po tayo para po nun, wag po tayo masingitan. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.